Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang tanghali sa inyong lahat, Popoy at Bea. At ganoon na rin sa lahat na nakikinig ngayon kung sakaling mai-air ninyo ang kwento ko. Matagal ko na talagang gusto mag-share ng sarili kong life experiences kasi sure akong marami ang makaka-relate sa akin. Actually, marami na rin akong napakinggan na halos kapareho ng sitwasyon ko. Ako nga pala si Chelay, 26 years old, isang working professional na nilamon na ng corporate life kaya wala pa ring jowa hanggang ngayon. Nagkaroon din naman ako ng mga relationships before pero walang tumatagal sa kanila. Eventually, nakaka-move on din naman ako agad-agad. Hindi na rin ako naghanap ng next na jojowain after ng last relationship ko dahil nga naging abala na rin sa adulting stage. At isa pa, ayoko munang ma-inlove ulit eh. Hanggat hindi pa ako sure kung dapat ko nang kalimutan ng taong minahal ko ng matagal na panahon. Popoy at Bea, meron kasi akong crush. Okay, sige, lilinawin ko. Secret love. Siya si Gino. Best friend ko siya, actually, simula nung high school. Cute siya, malambing, tsaka boyfriend material. Masipag sa trabaho, may pangarap sa buhay, at walang bisyo. Siya yung tipo ng lalaki na very unlikely na mabakante sa love life kasi for sure, maraming nagkakagusto sa kanya. At isa na nga ako dun. Ang kaso, nahihiya akong gumawa ng first move. Sa tagal kasi ng panahon na naging magkaibigan kami ni Gino, ay ayokong isipin niya na nag-take advantage ako sa friendship namin. Lalo na kung ngayon lang ako aamin. Parang isipin niya bantay sa lakay ako. Kahit na medyo totoo naman. Kung meron mang Guinness World Record para sa pinakamatagal na naghintay sa crush, ako na siguro ang holder ng record na yun, Popoy at Bea. At kinaya kong maghintay ng ganong katagal dahil marami naman akong nakikitang signs na may pag-asang mag-blossom into something else ang friendship namin ni Gino. Kainis? Ay. Hoy, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't di ka mapakali dyan? Kasi naman talo na naman ako dun sa pustahan namin ni Gino. Pustahan? Anong pustahan? Dun sa basketball, panalo na naman yung paborito niyang team. Ah, okay, gets. So, ibig sabihin, ililibre mo na naman siya. Ay, ganun na nga. O di ba yun naman yung gusto mo? Alin? Yung makasama siya. Kahit friendly date lang, at least may quality time kayo together, di ba? At saka hindi ka pa nasanay, lagi ka namang talo sa pustahan eh. Kahit nga sa ating dalawa, palagi kang talo. Wow, salamat ha. Nakatulong yung pang-aasar mo. Init ng ulo mo. Heto na lang isipin mo sis, at least ikaw, may access ka sa crush mo. Yung iba nga dyan, hindi alam kung paano mag-first move sa crush nila. Ay, sabagay. Kaya lang, medyo kawawa ka pa rin. Kasi, gaano katagal mo nga ulit crush yung si Gino? Matagal na. High school pa. Grabe! High school pa? Ilang taon ka na ngayon? Nagtatrabaho ka na. Tindi mo ha? Ewan ko ba? Nagkagusto naman ako sa iba. Nagka-boyfriend na nga ako dati eh. Pero, iba pa rin si Gino. Siguro kasi, first crush ko? First crush o first love? Kasi hindi na crush yan kung ganyan katagal sis. Whatever. Ay naku, ayan na, tumatawag na. Siguradong mag-uumpisa ng mga asar to. Go, sagutin mo na. Bili lang ako ng yelo. Hello? Ano ka ngayon? Lats ka na naman. Oo na, ikaw na naman panalo. So, saan tayo?
Usapan fast food lang, di ba? O sige, kahit saan. Kailan ka ba free? Anytime naman basta libre mo. Pag libre, ang daling kausap pa. O bakit? Hindi na libre yung tawag dun. Bayad mo yon dahil natalo ka sa pustahan. Tuwang-tuwa ka naman. Siyempre. Tara na, hindi ka ba available ngayon? Ngayon agad? Oo. Baka maging busy na ako bukas eh. At saka, hindi mo ba ako namimiss? Of course not. Sus, bakit parang labas sa ilong mo? Assuming ha. Ano nga, tara na. Oo na, saan ba tayo magkikita? Sa mall na lang. Anong oras? 4 p.m. Okay, Okay, kita-kits. sige, bye. Ang usapan natin fast food lang ah. Ba't dito mo ako dinala sa Sangyup? Hindi, ako nataya ngayon. Kahit ikaw yung talo sa pustahan. Weh, Oo nga. Palagi ka na lang kasing talo sa pustahan eh. Namumulubi ka nakakalibre sa akin. buti alam mo. Lumipat ka na kasi ng team. Eh di mawawalan ka na ng kapustahan kung lilipat ako. Oo nga no. O sige, wag ka na pala lumipat. Takot mawalan ng taga-libre. Siyempre, para may kasama akong kumain sa labas. Kahit friendly date lang, di ba? Ba't ba kasi hindi ka pa magjowa? Jowa ba talaga yung solusyon? Siyempre, para may makasama ka na anytime na gusto mong kumain sa labas. O kaya may gusto kang puntahan. Eh, wala pa akong mahanap eh. Walang mahanap o ayaw mo lang? Wala akong mahanap na kagaya mo. Tumitigil ang pag-ikot ng aking munting mundo kapag nakikita ang iyong ngiti. Kagaya ko? Oo. Gusto ko yung kagaya mo, yung masaya lang kasama. Game sa lahat, ganun. Uy, pero don't get me wrong ha. Wala akong lihim na pagtingin sa'yo or something. At lalong hindi ako nagpapantasya na maging girlfriend ka. Wow, biglang bawi. Akala mo naman may gusto rin ako sa'yo. So, wala kang gusto sa akin? Wala. Hindi ka napopogian o kaya nakukyutan sa akin? Oo na, cute ka. Pero hindi ibig sabihin nun may gusto na ako sa'yo. Eh di okay. At least, we're on the same page. Kasi sa totoo lang, marami rin nagtatanong sa akin, ba't daw hindi pa kita ligawan? Eh sabi ko naman, friend lang kami nun ni Chelay. Never naman magiging kami. Anyway, order na tayo. May iba ka pa bang gusto? Kahit ano, hindi naman ako maarte. Okay. Gino, CR lang ako saglit ha. O sige. Sasalang ko na tong first batch para sakto pagbalik mo. Popoy at Bea, sa edad kong 26, may mga pinagdaanan na rin akong heartbreaks. Mabuti na lang at na-master ko na ang art of moving on, kaya hindi na ako nahihirapang kumawala sa mga sakit na bigay sa akin ng nakaraan. Ang kaso, iba tong si Gino eh. Sa kanya ko lang naranasan yung multiple counts of heartbreaks, pero never naman akong nag-move on sa kanya. Yes, ilang beses na niyang dinurog ang puso ko. Sa tuwing nagkakaroon siya ng girlfriend at sa tuwing pinapakilala niya ako sa ibang tao bilang kaibigan lang. Pero noong tahasan niyang sinabi sa akin na never niya ako magugustuhan at hanggang friends lang talaga ang turing niya sa akin, doon ko naramdaman ang greatest heartbreak ever. Mas malala pa sa previous breakups na pinagdaanan ko.
Ang tagal ko na kasing inaalagaan yung feelings ko para sa kanya. Pinangahawakan ko yun ng halos 9 years with the hope na maging kami rin sa bandang dulo. Only to end up as just friends. Okay na rin siguro, Popoy at Bea, na nasabi na rin sa akin ni Chino sa wakas kung ano lang talaga ako sa kanya. At least ngayon, malinaw na kung saan ako lulugar. Hindi ko na kailangan maghintay pa. Hindi ko na kailangang umasa na magkakaroon ng kami o magkakaroon kaming dalawa ng magandang love story dahil maliwanag pa sa sikat ng araw na friendzone ako. At matibay na rin ang dahilan ko para mag-move on. At ito na siguro ang pinakamahirap na pag-move on na gagawin ko. Ang weird lang, ano? Nag-move on ka sa isang tao na hindi mo naman naging karelasyon. At ang pinakamasakit na heartbreak mo ay galing sa long-time crush mo lang. Alam kong marami sa mga listeners ang naranasan na yung ganitong klase ng experience. Pero 9 years? May makaka-break pa ba sa record ko? Kung meron, gusto kong malaman kung papaanong mag-move on sa ganong katagal na pagiging kopya. Kasi sa totoo lang, hirap na hirap akong makalimot, Popoy at Bea. Kailangan ko ng tulong kung papaano kalimutan ng feelings na napabayaang mag-grow ng ganun ng ganung kahabang panahon. Mabuti na lang talaga at nandiyan ang BFF ko na si Alice. Siya ang tumulong sa akin para isakatuparan ang plano ko. Nakalimutan na si Gino. Babaita, Oh, may sasabihin ako. go. Tabi mo muna yung ginagawa mo. Sabihin mo na yung sasabihin mo. Makikinig naman ako eh. Okay. Ano kasi, niregister kita sa fun run. Ha? May pa-fun run ba yung company natin? Hindi siya sa company. Pa-event ng isang fitness brand. Diyan gaganapin sa QC. Ano? Sinali mo ako sa fun run nang hindi mo man lang sinabi sa akin? Dalawa naman yung niregister ko eh. Ito na nga yung ticket to. Kahit na. Pambihira naman, Alice, oh. Paano kung may ganap ako niyan? Di nasayang lang yung binayad mo. Sunday naman yan eh. Ano, may ganap ka? Wala naman, di ba? Ay, sige, pag-iisipan ko. Punta ka na para naman magkaroon ka ng ibang buhay bukod sa trabaho at dorm. Bakit ba mas bothered ka pa sa personal life ko? Kasi naman, Chelay, yung crush mo for 9 years nilinaw na sa'yo na wala kang balak jowain. Ano, maghihintay ka pa rin sa kanya? Tanga lang? Nagmo-move on na naman ako, di ba? Oo nga. Kaya nga pinupush kita na sumali sa mga ganitong ganap para naman maging busy ka at may makilala kang ibang tao. Malay mo, dyan mo makilala yung makakatulong sa'yo para makapag-move on. Hay nako, mas excited ka pa sa akin na maka-move on ako. Syempre. So ano, punta ka na ha? Ge, sasama ka naman, di ba? Yun na nga yung problema eh. Biglang may family outing kami. Ano? So, hindi mo ako sasamahan? Hindi, pero okay na rin yan. Para naman makapag-enjoy ka kung sakaling may mamit kang boylet doon. Wow! Ang layo agad ng tinakbo ng imagination mo ah. So ayan ha, iiwan ko na sa iyo yung ticket. Bahala ka na dyan kung may gusto kang isama na office mate natin o prospect boylet mo. Basta i-push mo yan para makatulong sa pag-move on mo, okay? Ay, fine. Alis muna ako ha, bili muna ako ng supplies. Huwag ka na magluto, bibili na ako ng ulam sa labas. Okay, ingat. Aanhin ko naman tong 2 ticket kung wala naman akong kasama. Ah, alam ko na. Si Gino. Matawagan na nga. Teka. Kaya nga ako pupunta sa fun run para makapag-move on eh. Tapos isasama ko si Gino. Ang tanga lang. Ah, bahala na nga. Hello? Chelay? Gino, may gagawin ka sa Sunday?
Nasaan ka na ba, Gino? Sagutin mo na yung tawag ko. Hello, Jelay? Gino, nasaan ka na? Jelay, sorry ha. Ano kasi, may emergency kasi. Hindi ako makakapunta. Ha? Hindi mo ako sasamahan? Sorry talaga. Biglaan lang. Ay, ano ba naman yan? Eh di mag-isa na lang ako dito ngayon. Alam mo namang hindi ako sanay sa mga ganito eh. Kung pwede lang ako, alam mo namang madali akong kausap eh. Nagkataon lang talaga na may conflict. O sige, wala naman akong choice eh. Itutuloy ko na lang to kahit wala akong kasama. Bye. Kainis! Mukha tuloy akong tanga dito. Walang kasama. Excuse me? Hi. Sorry ha. Narinig ko kasi may kausap ka sa phone. Wala ka kamong kasama ngayon? Ay, meron dapat. Kaso, hindi sumipot yung kasama ko eh. Sakto. Wala rin akong kasama eh. Ganun ba? Gusto mo, tayo na lang? Ha? Well, I mean, tayo na lang magkasama. Okay lang ba sa'yo? Sige, teka. Baka masamang tao ka ha? Baka mamaya snatcher ka pala o kaya manyakis. Paano ko makakasiguro na wala kang masamang balak? Hindi ako masamang tao. Bait-bait ko kaya. O, ito ID ko. O. Kit mo naman dyan sa ID mo? Huh? Hindi, wala. Sige, payag na ako. Tayo munang magkasama ngayon. Kesa naman mukha akong tanga na mag-isa. Okay, ako nga pala si Mike and you are? Chelay. Nice to meet you, Chelay. Kung ready ka na, punta na tayo sa registration booth para, alam mo na, makapag-warm up na rin. Sige, let's go. Popoy at Bea, medyo angsyong ako lang dun sa part na isasama ko sa lakad ko si Gino kasi gusto kong makamove on na sa kanya. Mabuti na lang talaga at inindyan niya ako nung time na yon. Kung hindi, baka hindi ko nakilala ang poging papabol na si Mike. So heto na nga, Popoy at Bea. Sinamahan ako ni Mike sa fun run dahil pareho naman kaming alone that time. Siyempre ako naman ayoko magmukhang tanga na walang kasama lalo na't first time kong sasali sa fun run na ganun. Kahit sino na mag-alok na samahan ako, basta hindi naman kaduda-duda, payag na ako. Bonus na lang na cute nga itong si Mike. Halata sa kanya ang pagiging sporty dahil maganda ang hubog ng katawan niya. Kitang-kita ang biceps niya sa jersey na suot niya. Physically, he is very attractive. Pero mas nakadagdag sa appeal ni Mike yung pagiging magalang niya sa pakikipag-usap at yung pagiging gentleman. Mike is the total package. Very likable in so many ways. Popoy at Bea, right after ng fun run na yun, ay niyaya ako ni Mike na kumain somewhere. Siyempre, gora naman ang lola ninyo dahil napagod nga ako sa pagtakbo. Habang kumakain kami ay marami na rin kaming napagkwentuhan tungkol sa pamilya, trabaho, at sa love life. Doon ko nalaman na single din pala itong si Mike, kagaya ko. At bago nga kami maghiwalay ng landas ay tinanong niya ang Facebook ko at inada ko. Naghintay muna ako na makauwi ng bahay bago ko in-accept ang friend request niya. At doon na nga nag-umpisa ang pag-chat namin. Masayang kausap si Mike. Malakas ang sense of humor niya at sobrang dami niyang baon na memes. Mapa-personal man o sa messenger ay kayang-kaya niyang magdala talaga ng conversation.
mararamdaman mong may angking talino at magagandang qualities talaga si Mike bukod sa good looks niya. Kaya naman noong nagaya siyang umattend ulit kami ng fun run, hindi na nga ako nagdalawang isip pa at agad akong pumayag. Good morning. Uy, aga mo naman nagising. Late ka lang. Puyat ka kagabi, no? Si Jowa kasi ang daming kwento. 1 a.m. na yata namin binaba yung phone. Yan. Puro jowa inaatupag. Nakakasira talaga ng sleeping pattern yan. Lo, inggit ka lang kasi wala kang ka-talking stage. Well, yun ang akala mo. Asa? Uy, teka. Yung ngiti mo parang kakaiba. Anong meron, ha? Wala. Uy, magkwento ka naman. Lo, pinapunta mo ako mag-isa sa fun run tapos pagkikwentuhin mo ako ngayon. May namit ka doon? Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Di ba yun nga yung purpose kaya mo ako pinapunta doon? OMG! Teka, paano? Paano kayo nag-meet? Nadapa ka ba tapos sinalo ka niya? Naoho ka ba tapos binigyan ka niya ng tubig? Ano? Ay wow, pang star cinema na yung naiisip mo ha? Paano nga kasi? Ayaw mo kasing magkwento eh. Well, basta, ang importante lang ngayon, magpaparegister na ako ulit sa next fun run namin. Ay we, may next na agad? Mm-mm. So nagde-date na kayo? Hindi. Siyempre for pastime lang din namin tong pagsali namin sa fun run. Pero malay mo, diba? I'm happy for you. Gaga, happy agad? Wala pa nga eh. Baka mamaya mausog pa to kaka-imagine mo ng mala fairy tale na eksena. So, makaka-move on ka na siguro kay Gino niyan? Dapat lang. Hindi niya ako sinipot eh. Hindi sinipot? Saan? Sa fun run. Inaya ko siya eh. Siya nga dapat yung kasama ko dun eh. Gaga, batukan kita dyan eh. Kaya nga kita pinapunta doon para makamove on sa kanya. Tapos isasama mo siya? Patanga-tanga ka talagang babae ka eh, no? Hayaan mo na. Hindi naman siya nakarating eh. At buti na lang talaga. Oops! Speaking of, tumatawag ang ligaw na kaluluwa ni Gino. Ano sasagutin mo? Akala ko ba desidido ko nang mag-move on? Panoorin mo ang gagawin ko. Sit back and relax. Hello, Gino? Hi, Chelay. Kamusta? Eto, okay naman. Medyo busy. Ganun ba? So, hindi ka pwedeng maabala? Oo eh. Pasensya ka na ha. Labas naman tayo. Gusto kong gumala eh. Sorry, Gino ha. Busy kasi talaga ako eh. May may kadate ako. May kadate ka? Oo eh. Kaya ikaw din, maghanap ka na rin ng ibang kadate ha. O sige na Gino, ibababa ko na to. Ingat ka, bye! Very good ka dyan. Ang powerful mo dun, te. Epek na epek. Sabi ko naman sa'yo eh. Manood ka lang. For the first time in history, ikaw ang tumanggi kay Gino. Mukhang nag-iba na talaga ang ihip ng hangin ah. Well, thank you sa fun run. Mukhang successful ang plano mong tulungan ako makalimot. O edi naniwala ka na. Effective talaga yung mga ganyan. Ayaw-ayaw ka pa nung una. O tignan mo ngayon, nagpapasalamat ka na sa akin. Oo nga eh. Ngayon ko lang na-realize. Kapag pala talaga occupied yung utak mo sa ibang bagay, mas madali talagang kalimutan yung taong gusto mong kalimutan eh, no? Exactly! Mas lalo na kung may iba nang umaagaw ng atensyon mo. Ayun na nga. Kaya, salamat talaga sa pagiging pakialamera mo. You're welcome, my friend. Pero, meron kang utang na kwento sa akin, ha? Wow, chismis talaga agad yung inatupag mo eh, no? Kung mag-almusal ka kaya muna. O sige, pero mamaya kwentuhan mo ako. Oo na. Tong bruhang to eh. Ang aga-aga eh. Popoy at Bea, at last ay nagagawa ko ng tumanggi sa mga pagyayaya ni Gino. Sa tagal ng panahon ng pagiging marupok ko pagdating sa kanya ay natutunan ko na ring maging matigas. Naka-move on na ba ako totally? Probably, hindi pa. Pero alam kong nasa tamang direksyon na ako.
It's about time na palayain ko na ang sarili ko mula sa one-sided, unconfessed love na gumapos sa akin ng 9 na taon. Masyado nang mahaba ang naging paghihintay ko. Oras na para sarili ko naman ang i-prioritize ko, Popoy at Bea. And all it took was a mic for me to realize na ang dami ko palang namimiss na mga opportunity. Ang dami palang ibang lalaki na may magagandang quality sa labas ng maliit na mundong ginagalawan ko. Mundo na tanging ako at si Gino lang ang laman. Medyo late na bago ako nakarating sa ganitong realization, pero it's better late than never, ika nga nila. At ngayon, alam kong I'm heading towards the right direction. Hindi na ulit ako liliko pa. Hindi na ako lilingon sa taong minsan nang pumigil sa tuloy-tuloy na pag-abante ko sa buhay. At this point, Popoy at Bea, gusto kong palakpakan ang sarili ko for finally having the courage to accept na yung pinangarap kong love life ay hanggang dun na lang talaga. Hanggang pangarap lang. It may sound petty for some, pero para sa aming mga nakaranas nito, sobrang big deal. Napakalaking bagay na harapin ang sarili mong frustration at tanggapin na kahit ano pang pilit mo, may mga bagay na hindi talaga laan para sa'yo. In my case, si Gino yun. Minsan gusto ko siyang kausapin, gusto kong magtapat sa kanya na may kasamang pagtaas ng kilay at sabihing, oo, nagustuhan ko siya noon. But that is a thing in the past. Gusto kong ipaalam sa kanya kung ilang beses niya akong nasaktan ng hindi niya sinasadya at lahat ng sakit ng yun ay nakatulong para maging matatag ako. At hindi na ulit ako magpapabulag pa sa pagmamahal ko sa kanya. Tutuloy ko na ang pag-abante nang wala si Gino. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. When kaya? Popoy at Bea, nagpatuloy nga ang pag-uusap at pagkikita namin ni Mike. Nagpatuloy din ang pag-move on ko kay Gino. Sa tuwing nagtatangka siyang magyaya na kumain sa labas ay palagi kong sinasabi na busy ako at meron akong kailangan tapusin. Minsan nag-uumpisa siyang mag-open ng topic sa chat pero pinipilit kong iksian lang yung mga reply ko. Naging ganun ang sistema hanggang sa si Gino na rin mismo nagsawa at tumigil sa kate-text at katatawag sa akin. Noong una, aaminin ko na medyo nalungkot ako kasi mukhang wala na talaga siyang balak na kausapin pa ako. Hindi na ako magpapaka-plastic sa inyo, Popoy at Bea. Gusto ko sanang suyuin ako ni Gino. Sana pinagpatuloy niya lang yung pamimilit sa akin. Meron pa rin kasing part sa akin na umaasang sipagan ni Gino ang pagpapakita sa akin na mahalaga naman ako sa kanya. Pero nanaig pa rin yung kagustuhan kong tuluyan ng kalimutan siya. Pinanindigan ko na ang desisyon kong yun, lalo't alam kong magiging mas madali na ang proseso ngayon para sa akin. On the other hand, mas nagiging malapit naman na kami ni Mike sa isa't isa. Hindi siya yung tipong palaging nagsisend ng good mornings and good nights, pero sa tuwing nagchat-chat siya, palaging may laman. Palagi niya akong nire-remind kung gaano siya kasaya na nakilala niya ako. Palagi niyang sinasabi na excited na siyang makita ako. Hindi man niya sabihin ng diretsahan na gusto niya ako pero alam kong doon na rin naman kami pupunta. Ayoko rin naman magmadali kasi wala naman talaga akong intensyon na mag-tsowa nung mga time na yon. Okay na muna yung happy crush, yung tamang kilig lang, yung sapat lang para matulungan ako makalimot kay Gino. Kaya ang kaso, habang tumatagal, medyo nagdedelikato na yata ang puso ko.
hindi ko na mapigilan pa ang kaiisip kay Mike. Oh, kain na. Yun! Ano ba naman yan? Napakaalat! Huh? Maalat ba? Oo kaya. Tikman ko nga. Oo nga. Ano nangyari? Hindi ko yata natansya yung asin eh. Hindi mo natansya o lutang ka na naman? Hindi ah. Alam mo, ilang araw ko nang napapansin na ganyan ka. Wala sa sarili. Nung una hindi ko pinansin kasi naisip ko baka pagod ka lang sa trabaho. Pero parang hindi eh. Parang may ibang dahilan. Ay. Ano bang nangyayari sa'yo? May problema ba? May nanggugulo ba sa'yo? Siguro nagpaparamdam na naman sa'yo si Gino, no? Kinukulit ka na naman siguro kaya ka nagkakaganyan. Hindi ah. Hindi na magtatangkang magparamdam ulit sa akin yun. Eh ano? Huwag mo sabihin si Mike. Ay. Ah, okay. Parang alam ko na. Ganyan na ganyan ka rin kay Gino noon eh. Nafo-fall ka na, no? Ewan ko. Hindi ko alam. Basta palagi ko na lang siyang naiisip. Tapos kapag hindi siya nagre-reply ng ilang oras, kinakabahan na ako. Gusto kong malaman kung nasan siya, kung anong ginagawa niya. Eh bakit? Ano bang status niyong dalawa? Yun na nga eh. Hindi malinaw eh. Basta madalas kaming mag-usap sa phone. Nag-good morning siya at saka nag-good night. Tapos palagi niya akong pinapaalalahanan na wag mag-skip ng meal. Na lagi daw ako mag-iingat. Basta, alam mo na yun. O tapos? Anong o tapos? Yun na yun? Wala siyang ibang ginawang effort para sa'yo? Wala. Bakit? Dapat ba meron? Bruha! Bare minimum pa nga lang binibigay niya sa'yo eh. Yun na nga eh. Parang bumibigay na yung puso ko sa bare minimum. Naku po, patay tayo dyan. Napakarupok mo naman, girl! Anong magagawa ko? Ganito talaga ako. O sino yung tumatawag? Si bare minimum ba yan? Oo. O go, sagutin mo na. Hello? Bare minimum? Ay, Mike? Hi, Chelay. Kumusta? Eto, okay naman. May gagawin ka ba ngayon? Sa bahay lang. Naglilinis. Nag-aayos ng mga gamit. Bakit mo natanong? Hindi. Ano kasi, yayayain sana kitang lumabas. Free ka ba? Check ko muna ha. Balikan kita. Text kita kaagad after 5 minutes. Sige. Hindi ko text mo ha. Okay. O anong sabi? Nag-aayang lumabas eh. Umoo ka. Sabi ko, i-check ko muna. Ang alin? Hindi ko alam. Basta ayoko mag-yes agad eh. Ano bang gagawin ko? Ha? Ang gulo mo. Kanina hindi siya maalis sa isip mo. Tapos nung niyaya kang lumabas, biglang ayaw mo. Ano ba talaga? Kasi kinakabahan ako eh. Sa bare minimum nga, nahuhulog na ako. Paano pa kaya yung ganito, di ba? Yung mag-aaya siyang lumabas? Ay, naku. Di subukan mo nang malaman mo, di ba? So, sasabihin ko yes? Oo, para magkaalaman na kung may balak ba siyang i-level up yung efforts niya. Pero pwede ba? Guardyahan mo nga yung puso mo, napakadali mong ma-fall eh. Baka mamaya maiwan kang luhaan yan. Sige ka. Hindi ko alam na may maganda palang coffee shop dito sa Circle. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Feeling ko nga mapapadalas yung pagpunta ko rito eh. Bakit ikaw lang? Ayaw mo kong isama?
Let's see. Gusto mong maglakad-lakad? Sige, tara. Mike? Anong ginagawa mo? Okay lang ba na hawakan ko yung kamay mo habang naglalakad tayo? Ano kasi? Hindi. Sige. Wag na pala. Baka hindi ka komportable. No, hindi naman sa ganon. I mean, sige na nga. Oh, hawakan mo na yung kamay ko. Tara. Popoy at Bea, pwede ko na bang sabihin na pa-fall itong si Mike? Kasi ang lambing-lambing niya sa tuwing nagkakausap kami through chat. Minsan tinatawag niya pa ako ng kung ano-anong term of endearment gaya ng babe, honey, at bebe. Kahit na alam kong pabiro lang naman. Panay din ang send niya sa akin ng voice messages. Hindi mo naman gagawin yung mga bagay na yon sa taong wala kang balak jowain, hindi ba? Or mas tamang sabihin na masyado lang akong madaling ma-fall. I know. Sinabi kong happy crush lang dapat ito. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko eh. Sa sobrang kaswitan ni Mike, sa pagiging extra thoughtful niya, at sa undeniably good qualities niya, hindi ko na maiwasang pangarapin na sana may happy ending na naghihintay para sa aming dalawa. Medyo nakakahiya kasi binida-bida ko pa naman sa inyo na madali akong makamove on. Pero ang hindi ko na chika sa inyo, madali rin akong ma-attach. Speaking of pag-move on, hindi pa ako totally successful sa paglimot kay Gino. Oo, Popoy at Bea, napapanindigan ko yung desisyon ko na wag nang mag-initiate na kausapin siya, pero kahit pa paano, may konting panghinayang pa rin sa pinagsamahan namin. And then, here comes Mike, giving me special attention. Pero hindi naman ni-level up ang status namin. Hanggang simple dates lang kami. Hindi pa niya nililinaw kung ano na ang intensyon niya sa pakikipag-date sa akin. Hanggang pahiwatig lang siya. Kapag magkasama kami, hindi siya nagkukulang na iparamdam sa akin na masaya siyang kasama ako. Ang kaso, ano yun? Hanggang dun na lang? For how long? Nag-uumpisa na tuloy akong mag-overthink. Siguro nga gusto lang ni Mike na makakasama kapag gusto niya mag-unwind o kumain sa labas. Baka wala naman talaga siyang balak na magka-jowa pa. Or better yet, baka wala talaga siyang balak na jowain ako. Naging ganon ang mentality ko hanggang sa nag-iba na nga ang ihip ng hangin.
Hello? Babalita. San ka? Ano ulamin natin? Ikaw na bahala. Hindi ako sa dorm kakain. Ha? Bakit? Nasaan ka ba? Nandito ako sa ngayon sa circle. Sino kasama mo? Wait, huwag mo sabihin pupuntahan mo si Mike. Parang ganun na nga. Diyos ko, Chelay. Para ka ng tanga niyan eh. Hindi na nga nagpaparamdam sa'yo yung tao. Ikaw pa yung maghahabol sa kanya. Hindi naman ako naghahabol. Nagbabaka sakali lang. Hay nako, ganun na rin yun. Bakit hindi mo hintayin ikaw yung kontakin niya? Kung maghihintay lang ako, hindi uusad ang buhay ko. Hayaan mo na akong gawin to. Sige, bahala ka. Pag ikaw umuwing luhaan, sagot mo alak at pulutan ha. Oo na. Good luck. Ay, sana available si Mike ngayon. Hello? Mike? Kumusta? Hindi ka na masyadong nagpaparamdam Busy. Oo, busy sa work. Ganun ba? Ngayon ba? Pwede ka? Ngayon? Ano kasi? Nandito ako sa circle. Dito sa coffee shop na madalas nating pinupuntahan. Chelay, di kasi ako pwede ngayon eh. Busy ka pa rin ba? Kahit weekend? Nakita ko pala yung my day ng ex mo. Magkasama pala kayo nung nakaraan, no? Ano? In-stalk mo si Jana? Hindi, lang. Nagkataon lang na nakita ko siya sa friend list mo. Chelay, hindi na kami friends sa Facebook at purado na lahat ng pictures namin dalawa kaya imposible nagkataon lang na hindi naman mahalaga kung nagkataon lang o sinadya kong hanapin siya. Ang bottom line is, magkasama kayo. So, nagde-date ba ulit kayong dalawa? Nope. Nagkita lang kami para sa closure. Bakit? Parang hindi ako kumbinsido. Ikaw, kung ayaw mong maniwala, di bahala ka. Basta ako nagsasabi ako ng totoo. So, hindi mo talaga ako pwedeng kitain ngayon para makapag-usap tayo ng maayos? Sorry, Chelay. Marami akong kailangan tapusin eh. Tsaka sumasakit yung ulo ko eh. Next time na lang. Okay. Sinabi mo yun? In-stalk mo yung ex niya? Hindi ko naman sinabing in-stalk ko. Sabi ko lang nakita ko yung my day niya. Sira, gano'n na rin yun, no? Bakit ka magiging interesado sa my day nung ex niya? Bakit? Masama ba? Ay, ewan ko sa'yo. Hindi mo pa nga jowa yung tao, ganyan ka na mapraning. At talagang proud ka pa at sinabi mo pa talaga sa kanya, ha? Nagsabi lang naman ako ng totoo Nag-open lang naman ako sa kanya ng nararamdaman ko. At ang nararamdaman mo ay insecurity. Masyado kang praning. Alam mo, walking red flag ka rin eh. Sa ginagawa mo lalong mataturn off sa'yo yung tao. Sa palagay mo? Oo, no. Kasi pinapakita mo na masyado kang insecure at masyado kang attached sa outcome ng dating stage nyo. Hindi healthy yung ganyan, girl. At walang matinong tao na gugustuhin magkaroon ng unhealthy relationship. Ay, anong gagawin ko? Wala. Wala kang gagawin. Wala kang kailangang gawin. Hayaan mo siyang kumontak sa'yo. Kapag ready na siya, siya mismong magre-reach out sa'yo. Paano kung... Ay! Ewan ko sa'yo. Ang sakit mo sa bangs. Inlaban ka na agad ilang months pa lang kayo nagde-date. Alam mo naman ako, diba? Madali akong ma-attach. Yun na nga yung problema sa'yo Masyado kang marupok. Alam mo, mali din yung advice ko sa'yo na kumilala ka ng ibang tao Kasi napakadali mong bumigay. Pinasali kita sa fun run, pinush kita na makipag-date para makapag-move on ka kay Gino. Ang ending, ayan, nagkaroon ka lang ng bagong dahilan para mag-move on. Nagkaroon ka lang ng bagong iiyakan. Ay, ang gulo mo! So, ako ang may mali. Hindi lang din naman ikaw yung may mali, kasi may mali din yung isa. Nagpakita siya ng motibo Kaya lang, ikaw kasi yung na-fall.
Hindi mo na alagaan yung sarili mong feelings. Tandaan mo, hindi mo kontrolado ang ipapakita at sasabihin ng lalaki sa'yo. Pero responsable ka sa magiging feelings mo. Kahit mangharana pa yan, kahit lumuhod pa yan sa harap mo, kung hindi matibay ang puso mo, hindi ka basta-basta bibigay. Palpak na naman. Ako na naman yung luhaan. Ayoko na talaga. Hindi na talaga ako makikipag-date kahit kanino. Pare-pareho lang yata yung mga lalaking yan. Magpapakita ng motibo tapos hindi papanindigan. Ayoko na lang munang magmahal. Ako na lang muna magmamahal sa sarili ko. Baka sakaling sumaya pa ako. Popoy at Bea, I know, medyo naging paranoid ako doon sa part na ini-stalk ko yung ex-girlfriend ni Mike. Unti-unti na kasi akong nakakaramdam ng kaba eh. Unti-unti na akong natatakot. Nararamdaman kong nawawalan na ng gana si Mike sa akin. Hindi na siya kagaya ng dati na excited na makita ako. And there must be a good reason. So yeah. I started digging for possible reasons and found out na nakipagkita nga si Mike sa ex niya. At doon na nga ako nakumbinse na si Mike ay isang low-key player. Nakikipag-date for the sake of fun and not for the sake of finding true love or to be in a relationship. I hated myself for believing na iba si Mike sa mga lalaking nakilala ko. Na siya ang magsasalba sa akin sa pagkakalugmok sa unrequited love mula kay Chino. Ang totoo nangyari ay dumagdag lang siya sa mga dahilan ng pag-overthink ko. Ngayon, instead of just moving on from Chino, kailangan ko na rin magdesisyon na dispatchahin siya. Nag-umpisa na rin akong tigilan ng pakikipag-usap kay Mike, Popoy at Bea. Hindi na ako nag-i-initiate ng kahit anong convo. Kung kailan siya mag-chat, doon ko lang din siya kakausapin. At lagi kong nire-remind ang sarili ko na huwag bigyan ng meaning ang kahit na anong message niya. May mga pagkakataon na umaabot ng 2 weeks na hindi kami nag-uusap. Kung mag-usap man kami hanggang kumustahan lang, pagkatapos nun, mag-uumpisa na naman ako sa moving on process. Ganun lang ang naging takbo ng lahat. Mag-uusap kami, tapos biglang hindi na mag-uusap, tapos mag-uumpisa ako mag-move on, tapos bigla na naman siyang mag-chat. Paulit-ulit, paikot-ikot. Hanggang sa hindi ko na nga kinaya ang pagbibigay niya sa akin ng false hopes at tuluyan na akong na-decide na isama na siya sa taong kalilimutan ko na. Medyo funny lang kasi kaya lang naman ako pumunta sa fun run noon. Dahil gusto kong makamove on. Pero hindi yon ang nahanap ko. Instead, binigyan lang ako ng universe ng panibagong pag-move onan na tao. Psst! Hoy! Ba't di mo sagutin niyang tumatawag? Hayaan mo na siya dyan. Sino ba yan? Si Mike. Ha? Kanina pa yan ah. I know, right? Sagutin mo na kaya. Ayoko, hayaan mo siya dyan. Manigas siya. Ay wow, strong girl na siya. Iba. Diyos ko, sa dinami-dami ng beses niyang ginawa sa akin yan, natuto na ako, no? Tuwing magde-decide ako mag-move on, magpaparamdam siya. Tapos, pakikiligin naman niya ako. Sabay biglang mawawala. Ano yun? Step no, step yes? Tama. Dapat talaga sa mga ganyan, hindi na binibigyan ng puwang sa buhay natin. Talaga? Hanggang kailan mo kayang tiisin? Ang alin? Yan. Yung pagtawag-tawag niya sa'yo. Naku, sigurado ako hindi ka tatantanan yan. Aba, bahala siya dyan. Mapapagod din yan. Ang tanong, ayaw mo na ba talaga siyang makausap? O baka naman iniiwasan mo lang kasi alam mong may tendency pa na madala ka na naman sa mga matatamis na salita niya. Oy, wala na. Gusto mo patunayan ko pa sa'yo eh. Sige nga. Okay. Hello?
Hello, Chelay. Oh, napatawag ka. Busy ka? I'm always busy, Mike. What do you want? Kita naman tayo. Yun lang? Huh. Ganyan na ba makipag-usap ngayon? Ha? Walang please? Wait, Chelay. Kita naman tayo. Please. Okay, madali naman akong kausap. Same place? I'll be there in an hour. Bye. Chelay, sorry, nalita ko. Grabe yung traffic eh. Okay. Bakit ka nakipagkita? Matagal na kasi tayo hindi nagkikita eh. Namiss kita. Wala ka bang sasabihin? Dapat ba meron? Sabi ko, I miss you. Wala ka bang sagot doon? Bakit? Hindi naman tanong yun ah. Bakit kailangan may sagot? Sabi ko nga eh. Kape muna tayo. Hindi na. Hindi na rin naman ako magtatagal. Teka, bakit? Pumunta lang ako rito kasi may gusto akong sabihin sa'yo. Ano yun? Tigilan mo yung pangungulit sa akin, Mike. Pangungulit? Oo. Tigilan mo yung ginagawa mong pagpaparamdam sa akin tapos bigla kang mawawala. Tigilan mo yung pagbibigay sa akin ng false hope. Tigilan mo yung pagpapaasa mo sa akin. Dahil mula ngayon, magdedesisyon na ako na never na ako mabibiktima ng pagiging pa-fall mo. Chelay naman, hindi naman kita pinapaasa. Naguguluhan lang ako sa nararamdaman ko. O pues, alamin mo muna kung ano talagang nararamdaman mo bago mo ako kausapin. Dahil sa susunod na sirain mo ulit yung peace of mind ko, yung pagmumukha mo ang sisirain ko. Maliwanag? Goodbye. Marami pa akong gagawin. Chelay! Wait! Chelay! Sige. Subukan mo akong sundan. Isusungal-ngal ko sa itong takong ko. Chelay naman. Isa! Lalayo ka o magsisisigaw ako rito. Please naman no. Rape! Tulong! May manyakis dito! Tulungan niyo ako! Rapist, tulong! Teka, wala namang ganyanan. Ano? Hindi ka lalayo? Oo na, alis na. Sige, tsupi! Ay, buisit na lalaking yun. Akala niya yata gagana pa yung charm niya sa akin. Pues nagkakamali siya. Galing ah! Pang Korean novela yung eksena nyo ah. Kaya lang medyo kulang lang ng konting emosyon. Sino ka naman? Oh, teka. Bilis mo naman. Tinatanong mo agad yung pangalan ko. Gago ka ba? Eh, ikaw tong feeling close dyan eh. Kilala ba kita? Sige na nga, mapakilala na ako. Stephen nga pala. Pena lang for short. O yan, kilala mo na ako ha. Ikaw, ano pangalan mo? May pagka-presko din tong hinayupak na to eh. Kala mo gwapo. Ha? Ano sinabi mo? Gwapo? Ako? Che, tumabi ka nga dyan. Nanggigigil ako sa'yo eh. Ay, rit ko naman. Taxi! Nasaan na ba yung driver ng taxi na to? Taxi! Hoy, ikaw! Nakikita mo ba yung driver nitong taxi nakaparada? Anong tinatawa-tawa mo dyan? Sinong alit yung hinahanap mo? Yung driver nitong taxi. Nakita mo ba? At your service, ma'am. Ikaw? Sa'yo tong taxi na to? Aha. O dali, isakay mo na ako. Bebe. Ano mo nang pangalan mo? Ay, iba rin. Ay. Alam mo kuya, bulok na yung style mo. Thanks but no thank you. Paano ba yan? Mali ka na na-exitan. At tumadaan na taxi dito eh. Nagkataon lang na dito ako pumarada. Eh, dililipat ako ng pwesto. Oo. Malayo-layo pa yung lalakarin mo eh. Mukhang naka-high heels ka pa naman. Ay, mapapagod ka niyan. Di bali nang mapagod, kesa naman sumakay sa mayabang na taxi driver. Okay, sabi mo yan ha. Panindigan mo yan. Talaga? Pag napagod ka, balik ka lang dito ha. Miss Beautiful, tatanggapin kita with open arms. No way, manigas ka. Maghanap ka ng ibang pasahero mo. Mayabang, presko, GGSS. Ha?
Sinisira mo lalo araw ko! Buisit ka! Popoy at Bea, wala akong may share na malaking problema gaya ng ibang kwento na nai-air nyo dito sa Dear MOR. Ang tanging meron lang ako ay kwentong sobrang babaw pero alam kong very relatable, lalong-lalo na sa mga kagaya kong marupok pagdating sa pag-ibig. Mga madaling ma-attach pero never pang sinuwerte sa love life. Parang lumala pa nga yung sa akin kasi dati-rati naman, madali akong nakaka-move on sa mga ex ko. Pero ngayon, hirap na hirap akong kalimutan sila Gino at si Mike. Well, sa totoo lang, ayoko na sana silang pag-usapan pa pero gusto ko lang ng mga mapagkukwentuhan kasi rinding-rindi na sa akin ang BFF kong si Alice. Alam ko rin na mas makakatulong sa pag-move on ko kung magiging mas open ako mas maging open ako na pag-usapan sila. From all these experiences, Popoy at Bea, medyo napagod na rin ang lola nyo. Gusto ko na munang ipahinga ang puso ko. But still, I'm low-key hoping na someone out there is waiting to meet me. Kung kailan? Yan ang malaking tanong. Sa dinami-rami ng times na nadapa ako sa pag-ibig, kailan kaya darating yung magbibigay sa akin ng kilig na may kasamang paninindigan? Sana naman hindi pa ako lampas sa kalendaryo pagdating ng time na yon. Kung hindi jojowain ko na itong si Pen. By the way, friends na nga pala kami ni Pen sa Facebook. Tamang taga-react lang muna siya sa My Day ko ngayon. I know naghihintay lang siya ng perfect time para yayain akong lumabas. Nakwento ko kasi sa kanya yung mga nangyari sa akin at alam niyang hindi pa ako open sa another series of dating. Hanggang dito na lamang muna, Popoy at Bea, and please, pakisamahan niyo naman ako sa dasal ko na sana sa susunod na sulat ko sa inyo ay masaya at in love na ako. God bless sa inyong lahat. Patuloy na umaasa, Chelay. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR. When kaya? Iyan, unmute. 5 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon, mga kapamilya. Yan na nga po, ang kwento ni Chelay na paano ba, magmo-move on na hindi, maghahanap na hindi rin. Oo, pero thank you, Chelay, for sharing this very relatable. Tama ka ron, very relatable talaga ito para sa iba natin mga kapamilya dyan, di ba? Iba mga kamorkada na gusto mag-move on sa isang taong, pag-usapan muna natin si Chelay tsaka si Gino, di ba? Pag-ibig sa isang taong hindi mo naman jowa in the first place. Uy, isa yan ha, nakakatawa na isipin pero mahirap talaga mag-move on lalo na kapag wala kang sapat na lakas ng loob. 'Di ba? Na umamin or makipag-usap about sa relationship ninyo bilang friends lalong-lalo na. Kasi alam nyo parang sa akin mas madali na makapag-move on ka sa isang taong hindi mo naman close friend. Tapos kumbaga unrequited o hindi naman na isusoli yung pagmamahal na ibinibigay mo, okay lang yan. 'Di ba? Parang you know the person, kumbaga acquaintance lang kayo, medyo mas madali doon. Pero kapag close friend mo kasi, nandiyan yung madalas nga kayong magkikita, 'di ba? Merong mga messages sa iyo, merong mga friendly messages, friendly yaya, friendly kainan.
may mga common friends pa kayo. Parang hirap talaga rin makamove on, ano? Hindi rin biro yung kay Chelay tsaka kay Gino, lalo na meron kang hindi naman nasasabi sa kanya na mahal talaga kita ganito, ganyan pero gusto ko na mag-move on. Hirap pa. Ayan, tapos nagkaroon naman ng Mike na syempre coming from a Gino. Oo, nagkaroon naman ng Mike na tagal naman. Ano ba? Date lang ba to? Wala bang for fun lang ba? Fun and adventure lang tayo. O hindi ba tayo level up hanggang ganito lang ganito na lang ba yung pagkikita natin? Parang malabo. Pero 'di ba? Maraming salamat na lang rin dahil open pa rin naman ang puso nitong si Chelay doon sa fact na kailangan ding ipahinga ito. 'Di ba? Hindi naman dapat kasi maging sukatan na hindi by this at this age dapat ako ay meron ng jowa, kailangan ganito kasi mga kaibigan ko, yung peer pressure ng pagkakajowa o yung body clock ng isang babae. Mas maigi na yan, 'di ba? Mas maigi na ikaw ay sumusubok, 'di ba, sa bawat labanan at kapag ka napagod ay kailangan mo ng pahinga, hindi yung panibagong labanan na naman. Mahirap 'yun. 'Di ba? It'll confuse your emotions. Kasi totoo naman 'yan. You focus on moving on kung gusto mo talaga mag-move on from Gino. Ayan, pero why don't you try something like sabihin mo kay Gino, 'di ba? Yung totoo nararamdaman mo for him once and for all. 'Di ba? Once and for all sabihin mo sa kanya kahit pa nga sinabi niya na there's no chance na magkaroon ng tayo. Alam mo, ang tao nag-iiba ang desisyon niyan. 'Di ba? Kahit sinabi niyang ganoon dati, gusto ko yung isang babaeng katulad mo, magaan lang kasama, gusto ko yung ganito, pero hindi ikaw yun wag mong iisipin. Dahil alam niyo na, may defense mechanism din ng mga kalalakihan o mga kahit mga kababaihan na gusto ko yung katulad mo, pero hindi ikaw defense mechanism lang yun. Baka gusto ko rin nun. Maniwala ka. I'm not giving you false hopes, okay? Ayan, dahil false hopes, yan yung ayaw na nitong si Chelay. Pero wala hanggat hindi mo naman nasasabi, para once and for all, okay, hanggang friendship lang talaga. Malaman mo na, masakit talaga ang katotohanan. 'Di ba? Pero meron din namang milagro na nangyayari kapag ka naman nagsabi ka na. Baka sabihin lang rin naman ni Gino na, actually, alam mo, naduduwag lang ako dati pero gusto talaga kita ayoko na. 'Di ba? At least alam mo na. Ayan. Yung kay Mike, bahala ka na dun. Kung sa tingin mo pang fun lang yung pakikipag-date niya, well then, mas nakasama ka niya, you know what to do. 'Di ba? Mag-move on ka ng sabihin na natin meron ka mga red flag na nakita sa kanya, ikaw 'yan. Okay? Ayan, pero meron kang inilawit sa amin dito sa sa huli ng kwento, ang taxi driver na si Stephen, 'di ba, si Pen? Well, friends pa lang kayo. Wag rin tayo masyado nag-overthink. 'Di ba? Malay mo naman hindi man kayo hindi man ma-develop ang friendship ninyo into something more special, siya naman yung makapagbigay ng wisdom sa iyo, 'di ba? About life and love. Next now. Diba? Sa dami ng mga nakakakwentuhan, lalo na't mukhang maloko at mabiro, makwento itong si Pen sa kanya mga pasahero araw-araw. Diba? Mas believable pa siguro yung mga kung sakaling ipag-survey natin yan si Pen, baka mas maniniwala pa ako sa kanya. O dahil sa iba't ibang mga tao, mga naisasakay niya araw-araw, nakakakwentuhan. Ayan. Ay nako, eto na muna. Sabi ni Gil Enriquez, Chelay, wag mo kasing hanapin, kusang darating sa'yo yung tao na para sa'yo. Well, actually, ganun naman ang ginawa ni Chelay, di ba? Kusang may dumarating naman. Si Mike, kusa naman na dumating, hindi naman talaga siya naghahanap di ba? Depende kung papaano mo titignan. Di ba? Yung bang pagpunta niya doon sa fun run, kahit ang intention nga is baka may makakilala ng tao, pero hinanap mo ba? Hindi mo naman hinanap. You just have to expose din yung sarili mo, 'di ba, sa merkado. Ganyan yan kapag kumbaga, ay nako, available ako, sana may bumili ng produkto ko.
Diba? Kahit anong produkto, hindi mo yan maibebenta. Kahit anong produkto. Kahit napakaganda niyan, napaka-nutritious niyan, kung pagkain man yan, or ikaw mismo, you are a product. Ito, yung talent natin, di ba? Pagka hindi mo yun inilabas in public, wala makaka-appreciate niya kung nasa loob ka lang ng kwarto, kung nasa loob ka lang ng bahay. You have to expose yourself, di ba? At makimingle ka sa labas. Ngayon, hinanap ba niya si Mike? Hindi. Di ba? Nahanap siya ni Mike. Di ba? At kinilala, kinaibigan, ganoon. Okay? Ano to? Ito muna, si Gemma Nacion, sabi niya, pakigreet naman, happy 32nd birthday. Kaya Jimboy Halayahay, ayan, ng Las Piñas, Manuyo 2, from Gemma Nacion. Happy birthday. Ayan, si Riven Del Rosario, meron na naman pa 55, Antayin mo na lang yung tamang tao. So chill ka lang. Antayin mo ko, Chelay. Naku. Yan ang masarap kausap, Chelay, si Riven. Laging meron pa Swedish Kronas. Diba? Pagka nag-date kayo, diba? Pagka nag-date kayo, medyo pangit lang tignan na bawat buka ng bibig niya ay nagbubuga rin ng, nag-aabot sa'yo ng pera. Parang parang napanood ko na rin yan, Medyo hindi pambata, Kada sinabi may inaabot na pera, ganyan. Euros pa nga yun. Public agent ba yun? Silip ko lang. Si Malen Raimundo, thank you sa inyong panonood. Ayan, si Sere Gonzalez, sabi niya, hindi ko rin naman masisisi si Chelay kung ganun na lang siyang makaasa dahil matagal niyang inasam-asam yung mag-take care sa kanya na hindi niya nakuha kay Chino at nagkataon na dumating si Mike at ginawa yung bagay na dapat na ginawa sa kanya ni Chino. Kaya yun, umasa siya pero sadyang wala lang sa kanila yung para sa kanya. Abangan natin yung kwento naman nila ni Pen. Pen lang, wag naman Pin. Parang gigil ka. Seryo Pen lang. Yan. Si Chan Palma sabi niya, Sir, hindi public agent yon, fake agent yon. Ay, okay. Kasi ako nakita ko in passing lang. Thank you Chan Palma si Chan talaga palang avid viewer. Fake agent. Sabi ni Marvin, ang masasabi ko lang talaga dito ay katulad ng matandang kasabihan. Wait for your turn and true love waits. Sabi sa jeep. Bumalik na naman yung mga pasabi mo sa jeep, Marvin, pero totoo naman yan You wait for your turn. Diba? You wait for your turn. Pwedeng may mga taong darating para dumaan to give you lessons. Kahit na nag-move on ka na, isang tao yung dadaan na naman para sa pag-move on. Pero magkaiba naman itong klase ng pag-move on na to. Diba? By now, Chelay, siguro na-realize mo rin, kung iisipin mo yung mga learnings mo rito, 'di ba? Yung una yung kay Chino. 'Di ba? Yun yung mga take away mo rito Yun yung mga pwede mong hugot o natutunan sa kwentong ito na 9 years, sabi mo nga, 9 years of friendship, 9 years na may matindi ka ring crush doon sa friendship mo na hindi mo naman din sinasabi sa kanya. 'Di ba? Lakas ng loob. 'Di ba, is what's lacking sa'yo para umamin. Kasi, dito sa atin sa Pilipinas, wala namang kaso kung ikaw ang babae, ikaw ang magsabi na, alam mo, ang tagal na talaga kitang crush, ang tagal na talaga kitang gusto, ang tagal na kitang minamahal. 'Di ba? I don't know, pero parang nakikita pa rin nung iba, 'di ba, yung sa ganitong klase ng lipunan na ginagalawan natin, kapag hindi mo sasabihin kung anong kailangan mo, hindi mo gustong kunin yung bagay na gusto mo, 'di ba? Kung di ka magsasalita dito, tahimik ka lang, wala, mauubusan ka. 'Di ba? Kaya kailangan mo rin ng tapang, ng tibay ng loob, tibay ng dibdib pagdating sa pag-ibig. Dahil kapag ikaw ay lagi lang nakahintay, lagi lang pa-cute diyan, parang kahit magaling kang kumanta, kahit sa mga talent portion, napakagaling mong kumanta, napakagaling mong sumayaw, napakamahiyain mo rin. Ano sa tingin mo? Mananalo ka kaya? 'Di ba? Of course not.
Dahil mahihiya kang kumanta, mahihiya kang sumayaw, kahit ang galing-galing mong sumayaw kumanta sa sa mga friends mo lang. Wala. Ganon din sa pag-ibig. 'Di ba? Kaya mo na magmahal ng sobra, 'di ba? At na ikaw yung tao na na-appreciate ang kahit maliit o malaking bagay na ibabalik sa iyo o ipararamdam sa iyo na pagmamahal ng isang tao, pero hindi mo ino-open ang sarili mo, hindi mo ina-expose ang sarili mo sa iba at hindi mo sinasabi ang tunay mo nararamdaman, you're going nowhere. 'Di ba? Walang pupuntahan yan. Masasabi ba, kumbaga, ito, na-overripe. Di ba? Na-overripe na yung pagmamahal mo kay Gino. Well, I think moving on is the proper thing to do na. Yan, dahil masyado nang matagal. Pero itong kay Mike naman, I think, kung sabi ko nga sa'yo, no, kung may mga red flags kang nakita, sige, tama lang yan. Oo, hindi yung hindi kasi wala namang iba lumiligaw sa akin, pagtsatsagaan ko na to. 'Di ba? Wala naman akong iba nakikilala, tsatsagain ko na muna to. Yan yung ganyan. O kailangan mong matutunan, 'di ba? Take a stand. 'Di ba? Na ito talaga yung gusto ko at nagkataon itong gusto kong mangyari ay ikaw yun. Mahal kita. Kung mamahalin mo ko ulit, kung mamahalin mo ko pabalik, salamat. Kung hindi naman, at medyo sabihin ng masisira yung pagkakaibigan natin, at least, alam ko na yung katotohanan. Ganon. Oh. Dali. Si Cherry Romano. Ano yan? Saging? Oo. Kahit ang saging, kahit ang sarap-sarap, kahit na ang laki-laki. Na-overripe din. Kapag hindi naman pwedeng titigan mo lang ng titigan niya. Gusto mo ba? Kain na. 'Di ba? Hindi yung, yun. Gusto yun. Gusto ko yan. Ganon. Sakmal. Sabi ni Press Rivas, gusto ko kasi lalaki ang mag-first move. Yes, yun ang gusto mo. Pero minsan kasi yung sitwasyon, 'di ba? Yung sitwasyon yung isang bagay pa yung hinihingi niya. Ikaw na mag-first move. Oo, ganoon 'yun. Kung ko sa'yo, Jean Sheila, ikaw baka marinig ka ng jowa mo. Sabi niya, ibibigay din ng Diyos ang tamang tao para sa'yo. Sabi niya, Roderick Retuta. Ang sagot ni Jean Sheila, bakit po sa akin mali? Ay talaga. Tumigil nga kayo. Baka mag-away pa kayong mag-aasawa dyan, ha? Hi, nako. Nasaan pa yung iba? Sabi ni Gail Enriquez, pag more than 1 year, hindi na crush yun. Love na yun, Guapopoy. I don't know. Ayan, sabi ni Marvin naman, wala, ano to? Ingat din po tayo sa fake taxi. Ay naku, oo nga. Yung fake taxi ni Pen. Oo, mahirap yan, pero masaya. Ay nako, daming fake ha. Sabi ni Trina Loresca, if it's not meant to be, it's not meant to be. Just stay happy and wait for the right person with the right love that we deserve. Yan, ganun na lang. Oo, ganun na lamang ang ano natin. Pero sana nga magkaroon ng susunod pa itong kwento ni Chelay bilang update. Kahit kwento mo na lang sa amin. Oo, tignan natin kung deserve pang kasi kung si Pen lang naman, yung mahangin, yung maanong taxi driver. Diba, mukhang ma-joke yun. Parang wag na nating ikwento. Ayan, sandali. Ito si Romel Duarez. Shoutout naman kay Arvin Bayudan at sa buong TNP Production. Ayan, na laging nakikinig araw-araw sa YouTube channel ng Dear MOR. Thank you so very much sa TNP Production sa Kalam. Ayan. Okay. Nako, maraming salamat din, Chelay, sa iyong kwento for today. And of course, maraming salamat sa ating mga magagaling na mga dramatista na nakasama, of course, sa ating story for today.
Sino-sino nga ba sila? Bigyan natin ng mga mukha. Si Chelay ay ginampanan ni Jamie Rubio. Ayan, samantala si Gino naman na unang kinabaliwan, 9 years na crush. Tapos malalaman mo si Warlie Alagao. Wow, pogi. Ayan, si Warlie Alagao ang gumanap kay Gino. Si Mike naman ay binosesa ni Jag Kamat. Samantala si Pen, saglitan pero may dating din ang kanyang presensya dun sa kwento, ha? Parang may ito yung palawit. Si Dan Capuchon ang nagboses dyan. At syempre si friend Alice, si Cindy Bacena ang bumoses dyan. Thank you. At ang ating writer for today, si Warlie Alagao. Editor, si Joko Loco. Maraming salamat sa inyo, dear MOR team. At syempre, maraming salamat po lalo sa inyo na mga nangangako ng mas magandang bukas. Opo, dahil sa Dear MOR the podcast. Diba? Ganun naman Sabado, Linggo. Alam ko yung iba dyan talagang Monday to Friday din. Mga nabibitin sa ating storya dito sa Dear MOR. Nakikinig. And Dear MOR the podcast sa Spotify. Pakinggan nyo po yan. Ang ating kapamilya online channel nandyan din. Siyempre, ang kinikater niyan mas lalo na yung mga kapamilyas natin abroad. Diba? Ang Dear MOR. Ayan, pwede niyo pong balikan ang mga stories natin sa YouTube, yung Hotness Overload, yung pangatlong kwento roon, 'di ba, sa ating Hotness Overload. Mamaya-maya mapapakinggan niyo na ulit sa YouTube. Ayan, i-upload na namin. And of course, dito sa Facebook. Ayan. Mga kapamilya at sa lahat ng mga ito dahil sa wala naman po ako sa Sunday sa lahat ng mga nakikinig, pakibate, paki-bless nyo na lang ako, pakibeso sa inyong mga nanay. Please, 'di ba? At pakibati sila ng Happy Mother's Day. Kung kilala man nila ako o hindi, wag nyo na sabihin. 'Di ba? Pero happy Mother's Day sa inyong mga nanay. At sa inyo po na mga nakikinig sa atin, pakibati mo naman ako kay mami kasi wala na akong mami Di ba? Wala na akong nanay. Pero with your help, syempre, nararamdaman ko, di ba, na meron pa rin mga nanay na nagmamahal, di ba, sa kanilang mga anak na katulad ko. Kaya kayo, galingan nyo rin bilang mga anak. And of course, di ba, I hope itong weekend na ito ay kumbaga ay magmuni-muni tayo. Ayan, para dahil sa Monday, nako, eto na nga ho yung pinakahihintay para po sa ating bayan ito, no? Ang election day. Wag na po tayo mag-away-away sa social media, please. Wag na tayo mag-away-away. We can freely express, 'di ba, kung sino sinusuportahan natin or undecided pa tayo, but this weekend, 'di ba, sana naman ay you tingin-tingin, you make research. Diba? You make research kung sino ba yung karapat-dapat at ang inyong konsensya, diba? Ang inyong konsultahin. Yan, at hindi yung sabi-sabi ng iba. Wag na masyadong toxic, yung mga siraan, yung mga kahit anong kulay, alam nyo, nata-turn off ako. Nata-turn off ako kapag kung blue or kung red or kung pink, tapos puro kasiraan yung pinopost. O kahit pa meron akong sinusuporta ang kulay at kahit sila yung nag-post na nakasira, no. That's a no-no for me. Diba? I don't share those kinds of, yung healthy lang. O yung healthy lang na mga information, yun na lang kung kailangan nating i-share. Pero if you know that it'll offend, diba, certain groups, diba, wag naman. Diba, wag naman. Wag naman yung offensive ang mga atake natin, diba? Dapat educational. Let's keep it classy. Diba? Yan. Well, good luck mga kapamilya, no? Happy weekend at syempre happy Mother's Day and good luck sa ating lahat. Ang masasabi ko lang ho sa pagtatapos, kung sino man ang maging leader natin, baka by next week malaman natin dito sa Pilipinas. My question is, are you going to be a good follower? Diba? Yun Kahit sinong magaling na leader ang ilagay mo at ikaw naman ay hindi susunod, hindi ka marunong sumunod, walang kwenta rin. 'Di ba? Walang suporta, ika nga. Maging mabuti tayo mga
tao sa lipunan. Okay? Kahit sino pa ang mamuno sa atin. Iyon! Kaya naman, at 26 minutes makalipas ang 2:00, maraming salamat sa inyo mga kapamilya. Nakasama niyo po ang inyong lingkod. Ako po si DJ Popoy. That's my Popoy. Humirit po. Na nagsasabi, stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari, mga family, please, stay happy. Hi!